Bago ang katahimikan, may sandaling may narinig pa. Ito ang mga kwentong hindi umabot sa bukas. Welcome po dito sa aking channel kung saan pag-uusapan natin ang mga kwentong Before the Silence. Bago tayo magsimula, gusto ko munang magbigay ng paalala. Ang video na ito ay naglalaman ng talakayan tungkol sa isang marahas na krimen. Bagamat iiwas tayo sa detalyeng graphic, may ilang impormasyong maaaring maging emosyonal o sensitibo para sa ibang manonood. Kung ikaw ay sensitibo sa ganitong uri ng content o kung ikaw ay minor de edad, viewer discretion is advised. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay hindi madaling ikwento. Hindi lamang dahil sa bigat ng nangyari, kundi dahil isang bata ang biktima. Isang 15 anyos na estudyante, isang dalagitang may pangarap at kinabukasan pa sana. Ang nagsimulang bilang simpleng ulat ng pagkawala ay nauwi sa isang trahedyang yumanig sa buong Valencia City at hanggang ngayon ramdam pa rin ang bigat nito. At bago tayo magpatuloy, kung mahalaga sa iyo ang mga itong kwento na nagbibigay liwanag sa mga biktima, paki-like na rin ang video na ito. Malaking tulong na rin para mas maraming makaalam. Just for clarification, hindi ginawa ang video na ito para sa sensasyon o pananakot. Ang layunin nito ay magbigay kaalaman, magmulat ng kamalayan at manawagan ng hustisya. Dahil sa likod ng bawat balita, may pamilyang nagdurusa at may batang hindi na nakauwi. Bago natin pag-usapan ang krimen, mahalagang pag-usapan muna natin kung sino si Jennifer. Si Jennifer Encarnacion ay 15 taong gulang lamang, isang grade 9 student, bunso sa pamilya, pinakamamahal hindi lang ng kanyang mga magulang pati na rin ng kanyang mga kapatid. Si Jennifer ay isang ordinaryong dalagita na may pangarap, may pamilya at may buhay na dapat sana ay ligtas. Dapat ang iintindi niya lang noon ay paaralan, mga kaibigan at kung ano ang gusto niyang marating sa buhay. Hindi takot, hindi panganib at lalong hindi na ganitong trahedya. Para sa kanyang pamilya, si Jennifer hindi balita sa telebisyon. Hindi siya headline sa social media, kundi siya ay anak nila. Siya ay mahal nila. At nang hindi siya umuwi, doon nagsimula ang bangungot na walang magulang ang gustong maranasan. Nang mapansing hindi na umuwi si Jennifer, agad siyang inireport na nawala. Gaya ng maraming kaso ng pagkawala, may pag-asa pa sa simula. May paniniwalang baka naligaw lang, baka may pinuntahan, baka babalik din. Nagsimulang maghanap ang pamilya. Nagbahagi ng mga post ang komunidad. Maraming tumulong at nagmalasakit. Dili pa man ko kay ang pagkuan na mo kay sagara gabi mo uli man gid na siya. Kuan mo na siya nga bata, ma'am, kanang dili siya kuan nga kanang mulakaw siya nga dili mananghid kay more on mananghid gyud na siya og asa siya moadto, mulakaw siya, mananghid gyud na siya sa amoa. Mo nakakatunga time nga wala na siya nakaulian ng hapon, atong Martes sa hapon, wala na siya kauli. So ang amo una gyud ma'am kay di man na mo dili gid na sulod sa mong utok nga nani ang mahitabo sa iya ha, which is amo ara yung una basing ni uban sa iyang barkada or basing na late lang uli naglaag ba ka ha or nana lang gid among Sa usually siya kay uli gid na. 4:30 mga nana. Kaya balo ninyo nga medyo layo-layo pa inyo pag ihatagan og alawas kay basin alang sa barkada. Yes ma'am. Unsa nga oras medyo nabalaka na gyud kay paminaw ninyo nga murag naa nagay something nita ko. Wala Wala siya pa. kauli nagbuntag. Buntag na. Nga dito na mo medyo nagalingan sa anong wala na. Yes ma'am. So unsay pinakaunang hindi buhat na? Nag-post mi sa Facebook nga missing kay basin na ay mga nakakita sa iya ha, kay ilan niya nga makita ang post, maingnan siya nga pauli na kay gipangita ka nani. So muna mo ang giunang gyud nga gibuhat ma'am nga nag-post mi. And then after sa posting ma'am, naay isa ka tao nga nag-ingon nga nakita daw niya kani si Jennifer nga nagsakay sa motor na daw siya gisakyan nga motor na siya kauban. So, burag dito ma'am nga
na-focus mi ato nga naingon sila nga nakita do nila nga nagsakay og motor. So mo din to ma'am nagpa-blatter mi diretso sa police station. So muto amo ang report sa police nga nakita siya nagsakay og motor. So didto na-focus mi ma'am pinangita atong motor, kinsa man to iyang kauban. Dito mi nagkuan nga among ginakuan jud kung kinsa to iyang kauban, which is wala gid ni kabalo kung kinsa gid to, walay nakaila kung kinsa po daw to, basta nalay isa ka tawo nga naingon nga nakita niya nagsakay og motor. Katong tao nga yung ginaingon nga nakakita ka na sakay si Jennifer, kailan ninyo? Taga amo ara pod ma'am. Taga inyong hara. Yes ma'am. Nilabay ang pila ka adlaw. Siyon sa ninyo pagkahibalo nga si Jennifer nakita dito sa Pagkatuban. Ay dili kung ano to ma'am, nagbayanihan na bitaw ang mga tao dito sa amuan na pangitaon na gid siya sa palibot kay after sa blatter manggod, nagkuan mi nga nag-decide na gid mi nga mo kuan na gid sa barangay sa kuan magpatabang na mi nga magpangitaon na gid siya sa amuan dito na palibot na mo ba kay namasin niya nara siya dinha. Pero habang lumilipas ang oras, unti-unting napapalitan ang pag-asa ng matinding pangamba. Pagdating ng Enero 8, 2 araw matapos iulat na nawala si Jennifer, dumating ang pinakamasakit na balita. Natagpuan ang kanyang katawan sa isang taniman ng tubo sa barangay Dagat Kidavao sa Valencia City. Ayon sa mga ulat, ang katawan ni Jennifer ay natagpuan sa naturang lugar at ang kanyang ulo ay hiwalay na tatagpuan ilang metro ang layo sa katawan. Ipagpauminin nyo na lang kung hindi na ako magbibigay ng karagdagang detalye tungkol dito bilang paggalang sa biktima at sa kanyang pamilya. Ngunit malinaw sa puntong iyon na ang hinahanap na bata ay naging biktima ng isang napakabrutal na krimen. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang pag-asa at napalitan ito ng matinding dalamhati, galit at pananawagan para sa hustisya. Putol ang ulo o gibutang kini duha ka dupa gikan sa lawas sa biktima o gibiyaan sa suok nga bahin sa Katubhan ang patayng lawas sa usa ka 15 anyos nga grade 9 student nga una nang na-report nga missing niadtong Martes, Enero 6, 2026 dihang wala na kini makauli pa gikan sa eskwelahan alas 4 sa hapon sa naisgutang adlaw. Yung gabi sa concert, gabi sa Martes, wala siya kauli. Kailan pa ni Malay. So, ang pagtungo na mo, na kuwan lang sa barkada. Dili kayo may mabalaka sa ako ang part kay magring maglagi ang cellphone din ang among ipablatter sa ang pulis ningon gid siya nga niuban ra gid sa uyab basin ana. So kagahapon ang ako pag-umangkon kay nagtrabaho man dito sa balay ningon siya cool muli siya cool kay kanang tabangan ako pangita ang mga hod. So sige lakaw. So asa man ito magsugod ani di among giingnan nga kung kinsa ang una nakakita mo ato unahon og kanang pangutana last na nakakita. Oo kanang moya mo ang waman miklo. So sila dire kami dito sa patag dayon kanina mga alas 7 yata siguro nanawag si ang bayaw nga papatabang lagi sa pangita ang mga tanod. Nag-request siya ingo ato lang dito sa dagat pag-request kay automatic man nga mo-responde ang tanod sa barangay Dagat Kidavao. So ilang gisudlay ning Katubhan. So pagka alas 9 nanawag sila nga wala man diri. Pagka alas 11 ningon na ito pagkumangkon nga cool na diri na cool patay na gyud.
naaragid dahil siya dito sa tubuhan. Wala ba'y nasumbong si Jennifer sa inyo nga na siya'y kalaban sa eskwelahan or na siya'y suitors, na siya'y uyab? Wala man, ma'am. Open ba si Jennifer? Open siya, kasulti siya sa inyo sa mga pakita mo sa iya. Actually, ma'am, sa ako, oo. Unsa siyang klase nga pagkatao, hindi pa siya. Ma'am, si Jennifer Manggod, ma'am, as a youngest, nagid po na siya pagkamanyahon, usahay po, pagkamalditahon po, pero kana lang kung gara-gara gud nga kuan sa mga ate, sa mga edsoon, pero buotan kay nga bata, ma'am. Buotan kaayo siya kay kana siya, ma'am, naaragi na siya sa balay, nasa tindahan, kay kani si Jennifer sinaligan po na siya sa iyang ate sa tindahan, pag mulakaw ni, siya'y mabilin sa tindahan, siya'y baligya, siya'y nanamamba. So, naragi na siya sa balay. Pag wala siya'y klase, naragi na siya sa balay, mamugawas na siya, mukaon, balik na sad sa sulod, kaya may tindahan. So, naragi na siya dito. Then, wala po siya na istorya sa amo amam nga na siya uyab or naabay ka pang uyab sa iya, ha? Which is kani siya, naamagod siya pagkabuyish, but kaning bata god. So, pag naay gara-gara sa iya nga, Iday, regards ko, nana ba? Kaya siya, kami nga naman siya paghilumoy, ana ba? Pero ginana lang yun na siya. Sa mga tao, nakita man ninyo, kung giun sa pagpatay, mo ang igsuon, kung na may mga impormasyon na makatabang sa amo, makatabang sa justisya ni Jennifer, ayaw mo pagduha-duha nga mukontak sa mga or muduol sa ato ang mga kapulisan kay protektado mo sama sa giingon sa ato ang mga kapulisan. Tabangin mi ninyo nga makuha na mo ang justisya kay dili niya deserve na ito mo sa iya karon sakit kaayo. Sakit kayo, iya, pagka wala, sakit kayang kamatayon nga ginana siya nga bata pa kayo. Unang mamalihog ko, kung sinsaman, makatabang sa mga, nga makabot na mamustisyo na yun. Malihog ko. Agad na itinaas ng mga otoridad ang kasong bilang pagpaslang at sinimulan ang masusing investigasyon. At kung sa puntong ito ay nararamdaman mong mabigat ang kwentong ito, normal lang yan. Kung gusto mong ipakita na hindi siya nakakalimutan, pwede kang mag-iwan ng kahit simpleng komento mamaya sa comment section. Kay Sir Roy, pwede sakita Sir Roy, kung hisgutan ang sakit Sir, walay makatupong Sir, isip pinahan Sir. Pila ka bulan giburol nga ako ni bata, pila ka tuig gipadako og yatiman. Una may ngunana lang kuan sa isa ka hayop. Matres lang namo Sir kung kinsa na nga tao Sir, tagod-taguron gidako Sir, tagod-taguron og pino. May kalaban-laban akong anak Sir, babaeng buutan pa jud kayo gingon anak nila. Mensahe nimo ma'am sa naghimo sa krimen. Manawagan ko kung kinsa man gani nagkimo ani kung nakadungog man gani kakaron. Surrender lang itaon istorya unsay imong rason nga gingon ani among anak. Gingon ani akong anak nganong gihimo nimo. Pagkaluoy sa kong anak way gilaban-laban makonsensya unta kasama ra nga na kay anak kung ingon ani unsay imong bation. Matapos makumpirma ang pagkakatuklas sa katawan ni Jennifer, agad na kumilos ang mga otoridad. Sa puntong ito, ang kaso ay hindi na lamang paghahanap sa isang nawawalang bata. Isa na itong full-scale crime investigation. Unang tinutukan ng pulisya ang crime scene sa taniman ng tubo kung saan natagpuan ang katawan. Dito sinimulan ang maingat na pagproseso ng lugar para sa mga posibleng ebidensya, anumang maaaring magbigay linaw sa kung ano ang nangyari, kailan ito nangyari at kung sino ang responsable. Kasabay nito, nagsagawa rin ng background investigation. Inalam ng mga investigador ang huling mga taong nakasama ni Jennifer, ang kanyang mga galaw bago siya nawala at ang timeline ng kanyang araw bago ang insidente. Mahalaga ang bahaging ito dahil ito ang nagsisimang biyuin ang kabuong araw ng pangyayari.
Isa-isang kinausap ang mga kaibigan, mga kakilala at mga taong maaring may direkta o hindi direktang ugnayan sa biktima. Ang pagsasagawa ng background investigation ay isa sa mga importanteng hakbang para maunawaan ang huling mga oras ng isang batang hindi na nakauwi. Habang umuusad ang investigasyon, may mga impormasyong unti-unting lumulutang, sapat upang ituring ng pulisya ang kaso bilang intentional killing at hindi isang aksidente o isolated incident. Dito rin pumasok ang person of interest na kalaunan ay pinangalan bilang suspect. Ayon sa mga otoridad, ang pagkakinlanlan ng suspect ay nagmula sa kombinasyon ng testimonya, impormasyong galing sa komunidad at mga detalye mula sa ongoing investigation. Mahalagang tandaan sa yugtong ito ang lahat ng hakbang ay ginawa alinsulod sa proseso ng batas. Habang isinasagawa ang panhunt, patuloy ding inassess ng pulisya ang motibo, ang posibleng relasyon ng suspect sa biktima at kung may ibang taong sangkot. Kasabay ng operation sa field, pinagtibay rin ang coordination sa lokal na pamahalaan at mga community leaders upang mapabilis ang paghahanap at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Sa ganitong mga kaso, ang maling balita ay maaaring makasagabal sa investigasyon, magdulot ng panik at makasakit palalo sa pamilya ng biktima. Kaya malinaw ang panawagan ng mga otoridad. Hayaan ang investigasyon na umusad batay sa ebidensya, hindi sa haka-haka. Nang kusang sumuko ang suspect, hindi dito nagtapos ang investigasyon. Sa katunayan, dito pa lamang ito lalong naging masusing proseso dahil ang pagsuko ay simula pa lamang. Kailangan pa ring beripikahin ang lahat ng impormasyon, iugnay ang ebidensya at tiyaking buo at matibay ang kasong ihahain. Lalo na't minor de edad ang biktima, mas mataas ang antas ng pagsusuri at pananagutan. Ang layunin ng investigasyon ay hindi lang makulong ang responsable, kundi masigurong makamit ang hustisya at may aral na mapupulot upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong trahedya. Kalaunan, pinangalanan ng pulisya ang isang suspect, si Marlon Rosaot, 28 taong gulang. Dito nagsimula ang malawakang paghahanap. Habang hinahanap siya ng mga otoridad, ramdam ang takot sa komunidad. Mas naging alerto ang mga magulang, mas mahigpit ang pagbabantay sa mga bata. Maraming tanong ang lumulutang. Paano ito nangyari? May mga palantandaan ba na hindi napansin? At paano ito maiiwasan sa hinaharap? Matapos lumabas ang balita, mabilis na kumalat ang kaso sa social media. Maraming nanawagan ng hustisya, maraming nagalit, maraming nagluksa. Hindi lang ito kwento ng isang pamilya. Naging kwento ito ng buong komunidad. Maging ang mga lokal na opisyal ay kumilos. Inanunsyo ni Vice Mayor Cecil Galario ang pagbigay ng reward na 200,000 pesos para sa impormasyong makakatulong sa kaso. Pero lampas sa mga anunsyo at press statements, malinaw ang isang bagay. Isang pamilya ang tuluyang nawalan ng anak. Isang komunidad ang nasugatan. At isang batang hindi na maibabalik. Makalipas ng ilang araw, nagkaroon ng malaking development. Noong Enero 10, kusang sumuko si Marlon Rosaot, una sa mga leader ng komunidad ng Lumad sa Sitio Buko, Barangay Banlag, bago siya tuluyang isinuko sa mga otoridad. Pero bago pa man ang kanyang pagsuko sa leader ng komunidad na si Chieftain Dato Jomar Tocoso, ayon sa mga pulis, ayaw muna sumuko ng suspect at sinubukan pa nitong umatake sa isang miyembro ng barangay peacekeeping team bago tuluyang tumakas. May insidente rin ng pagtakas sa isang military checkpoint habang sinusubukan niyang umiwas sa mga otoridad. It was an hacking incident dito sa area. So nag-proceed ang atong personnel to respond and conduct investigation after receiving the report. Only to find out ang kining nanigpas is si subject na to si Marlon Rosaot. So what happened is nag-perform na ito og hot pursuit operation up until nadakpan na to siya. So mao atong ground kung anong gigukod na to ang suspect sa
So, ano sir, follow up na ko sir, kini ang nasa na tigbasan lain gawas ato namatay nga bata. Attempt lang. Attempted twice. Sa ang katong nag-responding tanod na. Pero noong in-interview siya ni Dato Jomar, ito ang kanyang pahayag. Oh, wala problema sa kuha. Tubang ko. Nganong sige pangutan ako sa imo. Nganong nagitumba ang istorya dito, gitumba daw ng motor pagkakita sa checkpoint ni dagan dai ka action ko kag panigbason sa katinod na. Na kuan, na aksyon na tigbas kay tungod gipusil ko. Para kalikay man ko. Di ni bunot tos mo lampas. Sa to pa unsa man ang nauna tumbang motor, Gidasmagan ko. kinsa nagdasmag? Para ako gala ako para. Break ko. Dili Unong? sa to pa dili ikaw ang gitumba sa Dili motor. ako nitumba. Katong ni harang. Oh. Oh. Kato ni harang. Oh, dayon. Si Melvin. Yung gituklod yung motor pa yung staplin. Yan dali bangon kay abala ko sa. Nataranta na ka. Ano taranta ko. Pabuto man lang sila. Ito na yun. Sunod dala kag sunod na to. Dala na ako lampas. Morning business Mo nimo. na lampas. Doon sa action mo nga dala kag lantas pa dulo dito. Pauli man ko dito sa balay. Kay Oh, napang kay balay dito. Oo. Diri kagikan. Oh. Okay, okay. Kay ikaw mo nagtrabaho sa magulang. Naglampas. Lampas mo. Pauli mo dito Sige, kay napas sige. mo ko Ay, sawa. nanginadlaw. Oo, katong Ang maguwang adlaw. ganyan atong proyeksyon nila. Kaya na pa mo'y balay dito. Kini Oh, sila. anak para sa balay dito. Oh, kana Okay. So, karon matubag yun ang mga isyo. kay mo palit dito sila bugas. Naghangyo lagi kwarta nga Alam 300. ko nga naon ko nga. Matubang mo ko sa insakto kung tarungon lang ko. Oh, sige, sige. Karon, na isyo nga gapon gibaligya daw ninyong balay kay nga na aburido na asan nagplano ng mulayas unsa tungod Oh. kay nag-akusar lagi sila nga ikaw ang nagbuhat sa krimen. Tinuod ba nga ang balay? Sa wala pa na nahitabo ng krimen. Dugay na nang gibaligya ang balay. Pero wala na yung magkapalit. Wala man po mo Paway palit. mo palit. Oh. Wa pa nito bang pino. Dugay na na. Mm. Ito nga. Hindi ko na lang ako maglikay na lang po ko. Kaya naman ko'y balay diya. Bayad ba? Diya. Diri mo na. Daw, de. Namoy uyota dia. Dili kang palma Palma na. na. Dato ba? Kung Okay. gitagaan Diyan sila. lang ko magpuyota. So, karon Kaya ako, gikamon ko grabaw ko. Naglikay ko ba? Kaya kabalo naman ko. Kaya seminar mo dito. Mm. Ikan may dabaw. Parang magbut-gubot. Likay mi. So karon mangutan ako sa imo kanang niagi na kuno ka og kanang kapriso. O gikan ko gabaw. Lon. Unsa nga kaso to? Chalabios o ban 9 to 6 to. 9-6 mo na nang child abuse. Oh. Kaso number case. Kung wa masayop. Sige dia lang. Kanya na dismiss ng 9 to 6 to. 2016 may ako ang Bugatan. bukatan. Disability kaso sa imo. disability. Mo tong gisunod Na daw nimo. sitensyahan ko 8-12. Tira na ko siyam kapin. Tuig dala sa jail. Karon naligaw kang kagawas. O nagagawas ko. Kay unuran man ni Presidente Duterte. Akong suwat. Pila ka katuig at tugikan sa nakagawas ka sa inyong pagpuyo na karon dinhi? Tuig na kapin. Tuig kapin. Oh. So mo tong gisulod ka diya sa lanok. Oo, sutlan. So karon kanang mangutan ako sa imo. Lon, Marlon man imong ngalan sa apelyido gay. Rus out. Rus out. Rus out. Kanang giakusar sa imong nga krimen pag-rape daw sa bata, suspect, isuspect ka sa mga parente o sa social media, gani sa social media o sa radyo karon no. Dagana nakialam. Unsa man kasulti nimo, dunay katinuran ng imong gibuhat o wala? Wala pa na may tabo ng krimen. Adri na ko nagpuyo. Dis payag. Tingala lang ko nga yung ana ng hitabo, nagsakit niya ang usawa, niuli ko, kilabughat, akong gihatod, nibalik ko sa bukid. Ya, malaw ko ulit dayon kay nanginadlang ko sa magulang da sa likod, lampas lagi. Ya. Istit mong trabaho diha. Ito nga wala ko na mo dito. Ya, nawala mo ko pila ka kuan dito, suspika na ko nila. Nawala ka dito sa diya sa Lanok. Mo tong gisuspikan ka. Kay atol pagkitabo sa krimen, wala ka dito. Wala ko dito, diri ko. Yan ako kasumana da. So, tay, mangutan ako sa ayang gisulti. Tinud ba nga wala gid siya dito na sa diri nagatiman siya diri. Anang mga pila ka adlaw. Si mana. Naglubo sa mais diha.
lubo. Nilang bahin sa kuha ba kay no gani kung sa sinanggihan. So mga kaigalan mo ni si tatay, mo ning ama ni Marlon. Ako yung amahan ana. So mo ni ang yang ipruiba nga anang adlaw ang nahitabo ang krimen wala si Marlon dito na adres sa ilang uma naglubo sa mais. So pila ta ka kuan nga nagnegosyate ani sa iya para matabangan po nato para mapatumaw o tinud ng hustisya. O siya bagyod ang nibuhat sa ingon og sa dili. So karon ato siyang nahinabi. Pasalamatan nato ang iyang kasing-kasing humok nga kasing-kasing no ang sundang mga igala no iyang gi surrender sa ato kay naipagsalig sa mga tribo. So ako laman nun og nga mga dato karon naghiusa aron inegosyate ni nga tribo. So para makaibalo ang tanan nga opisyalis, gobyerno, AFP, mga pulis, mga intel diya no. Ipaibalaw na ko sa tanan nga kining problema among ipaningkamutan ng mga negosyate unya kami pa'y mugunit ani nga problema. So para mamahimo nga patas ang hustisya o ipapanubag pud nato kay lisod pud kayo nga ang tao madiin no nga walay mga sakto nga ebidensya. Sa puntong ito, hindi pa inamin ni Marlon na siya talaga ang pumatay at nagpugod sa ulo ni Jennifer. Tumestify pa ang kanyang ama at mga kamag-anak na sa panahon na nangyari ang krimen, nasa bukid siya at naglulugas ng mais. Kaya imposible talaga na siya ang suspect sa pagpatay ng bata. Sa effort ng mga dato, lalo na si Dato Jomar, nakumbinsi nila si Marlon na sumuko sa otoridad kasama ang pangako na puprotektahan siya, na walang masamang mangyayari sa kanya at para hindi na umabot sa malaking problema ang sitwasyon. Kaya napapayag nila si Marlon na sumuko na lang. Ngayon, kung tinatanong nyo kung paano nila napag-alaman na si Marlon ang person of interest sa pagpatay, ay dahil na din sa malaking halaga na tulong na reward money na 200,000 pesos na mula sa gobyerno. Ito talaga ang pinakamalaking bahagi kung paano napabilis ang pagsuko at ang paghuli sa suspect. May buntag sa tanan no. Ang first gyud nga gi-offer sa tuang city government was 100,000. Pero nagstorya ang council nga pwede madak-an, so ato mo tong gipadak-an ni Mayora nga ato ang abot sa 200,000 ang maong kantidad para sa ato ang kaning madakpan nga suspect no. Kay para paspas ang kaning pagpangita gid sa suspect nga makabot gid ang hustisya para kang Jennifer Encarnacion. Nung hindi pa umamin si Marlon sa krimen, at dahil nga may reward money kung sino ang makakapagturo sa suspect, may ilan din na medyo diskumpiyado kung si Marlon ba talaga ang taong to. Natural lang din na hindi maiiwasan ng mga iilan na isipin to kasi posible din naman na kung sakaling napagbintangan lang din si Marlon dahil nga sa malaking halaga na ibibigay sa makakapagturo sa suspect. Hindi maiwasang isipin din nila na siya ba talaga o hindi ang gumawa sa pagpatay sa bata. Kasi pwede ding mangyari considering na may reward money nga. Habang siya ay nasa kustodiya na, ininterrogate siya ng mga otoridad. Doon niya inamin na bago niya pinatay si Jennifer, ginahasan niya muna ito. Pero ayon kay Vice Mayor Cecil Galario, hindi tugma ang pahayag na ito sa resulta ng autopsy sa katawan ni Jennifer na ginawa ng mga otoridad. Since ang pagsasagawa sa autopsy sa kanyang katawan ay nangyari ilang araw na ang nakalipas mula noong pinaslang ang bata, hindi na talaga matiyak ng 100% ng doktor kung nagahasa ba ang bata o hindi. Kaya naman, kinailangan niyang burahin ang una niyang post sa kanyang FB page. Napag-alaman din na si Rosaot ay nakapagsilbi na ng 9 na taong pagkakakulong noon. Siya ay nasangkot sa rape, pagsunog at pagpatay sa 3 taong gulang na anak ng dati niyang kinakasama. Recently, nag-post ko sa Facebook regarding sa autopsy nga kanang wa siya may labtan. So ako siyang gi-take down na ko ito nga post kay mag-conflict sa statement sa suspect, no? Although ang kuan sa ato ang autopsy, di magina siya nga kanang perfect ang ilang pag-autopsy kay pila naman to ka days pod. Pero nagka-conflict siya sa statement sa atong suspect. So
doon naman tayo kita yung autopsy report, no? But the autopsy was conducted many days after the incident. So, ang report sa doctor is that dili na siya makadetermine whether or not a rape happened. Kaya tungod sa kadugay nga time lapse bitaw. But according sa confession sa suspect, iyang gilabtan. Addition, no? Technically, mo gani ang rape code na kaso, dili may nga penetration o narasa kibali pagungong, di ba? Pagungong rape lang kina siya. So, posible, pasilob na galaw niya pero wa mapadayon kay na may kibali mga paniribasyon sukul ba? Kana siya adunay kay pong ito sandapan. Anin katong iya kay pong adunay anak nga bata, dila 5 years old. 3 years. Nagkabikil-bikil, siguro ang ginikanan lugar kung sa baka, siyang daog, yang gipatay, gidauban katong bata. Motong post nga nagipasakan siya sumbong, na-detain siya dito sa Kuan, sa Dapicol. And then after 9 years man siguro ang iyang pagkapriso. Unang pagawas niya dito, wala siyang balik dito sa lantapan, nakidminyo na siya sa usapod ka taga dito sa buko dapit, nga 58 years old, kaya siguro 28 years old mo siguro, or tas-tas ang gap. Dito magani nagtabang dito pagtitiktar sa ito. Kaya ano, sa pag-imbestigar na nila, ipangutana magani kibali katong iyang amahan kibali, nangutana kung adunay bay kibali mga dautan nga nahimo lugar ani bata, giprotektahan, naging siya nawala. Pero naibala naman na siya, kaya na information nga nakodaan nga, siya dahil usa siya ka ex-convict dito sa Dapicol, pero wala sulti sa ginikanan. Sa panahon na sumuko na si Marlon sa mga otoridad, sinimulan na siyang tanungin. At noong kinausap at tinanong na siya ng mga pulis, voluntaryo naman niyang inamin at isinalaysay ang nangyaring krimen. Walang pagpupwersa, walang pagpilit at lalong walang pagbabanta. Tinanong din si Marlon kung ano yung motibo niya kung bakit niya nagawa ito sa isang bata. Before pa man nangyari ang krimen, kilala na ba niya si Jennifer o magkakilala ba sila? May balak o planado na ba niya ang mangyayari? Pero ayon kay Marlon, nung araw na nun, nakasalubong niya si Jennifer. Di niya kilala ang bata. Basta, agad-agad na lang niyang hinatak papunta sa tubuhan, doon ginahasa at pinagtataga. Tinanong din siya kung bakit pa niya pinatay ang bata na pwede naman niyang iwan na lang. Simple lang ang kanyang sagot. Kapag hindi daw niya papatayin, baka daw magsumbong at malaman ng ibang tao ang ginawa niya at hulihin siya sa kanyang kahalayan. According sa iyang extrajudicial confession, nagtago lang sila. Wala yung niya kaila, nagwala lang niya sa dalan na yun iyang gira paingon sa tubuhan. Dito din niya di-rape o itibas. According to him, pag-interview na mo, itibas niya para di masumbong. Kaya first, kung dili niya rat yun, masumbong. Sumunod, iyag yung patay. Pero silingan na sila. Dili sila kaila, according to him, di sila kaila. Di niya kaila ang patay. Rating lang. Siguro. Anyway, this person is a criminally minded person. Kaya nanan na siya ay record. Kanya ito nung isunog ito sa 3-year-old na bata. So, paano yun? Criminal yun. Sa ngayon, si Marlon Rosaot ay nasa kustodiya ng pulisya habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Patuloy pang inaalam ang buong timeline ng mga pangyayari, posibleng motibo at lahat ng detalye upang masigurong makakamit ang hustisya. Mahalagang tandaan na ang hustisya ay hindi natatapos sa pag-aresto. Kailangan ng maayos na proseso, kailangan ng malinaw na sagot, at kailangan ng pananagutan. Lalo na dahil minor de edad ang biktima. Alam kong mabigat ang ganitong mga kwento. Nakakapagod pakinggan, nakakalungkot, nakakagalit. Pero mahalagang pag-usapan. Dahil sa oras na tumigil tayo sa pakikinig, doon nagsisimula ang pagkalimot. At ang pagkalimot ay kalaban ng hustisya. Si Jennifer ay may karapatang maging ligtas, may karapatang mangarap, may karapatang mabuhay. Sa psychology, may tinatawag na violation of safety expectations. Ibig sabihin, mas malalim ang tama kapag ang biktima ay isang taong inaasahan nating dapat protektado tulad ng isang bata.
Kapag minor de edad ang biktima, automatic na na-activate ang instinct natin bilang tao, ang protektahan ang mas mahina. Kaya kahit hindi natin personal na kilala si Jennifer, parang may parte sa atin na nasaktan, parang may linya na nilampas, parang may bagay na hindi na dapat nangyari. Isa pang dahilan kung bakit tumindi ang reaksyon ng komunidad ay ang tinatawag na proximity fear. Kapag nangyari ang krimen sa isang lugar na pamilyar, sa isang barangay, sa isang lungsod, biglang pumapasok ang tanong na, pwede rin bang mangyari ito sa amin? Paano kung anak ko? Paano kung kapatid ko? Hindi lang ito lungkot, ito ay takot na may kasamang galit. At sa ganitong mga sitwasyon, normal lang na makaramdam ng matinding emosyon, paghahanap ng sagot, at matibay na panawagan para sa hustisya. Dahil ang hustisya ay hindi lang tungkol sa parusa, ito ay tungkol sa pagbabalik ng pakiramdam ng kontrol at seguridad. Kapag walang malinaw na hustisya, mas tumatagal ang trauma, hindi lang sa pamilya kundi sa buong komunidad. Kaya mahalagang pag-usapan ang ganitong kaso kahit masakit, hindi para ulit-ulitin ang trauma, kundi para kilanin ito, harapin at siguraduhin hindi basta mauulit muli. Dahil ang katahimikan ay hindi neutral, minsan ito ang dahilan kung bakit nauulit ang ganitong trahedya. Bago tayo magtapos, kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. Ibig sabihin, pinili mong makinig at magmalasakit. Kung sa tingin mo ay mahalagang mapag-usapan ang ganitong mga kaso, paki-like naman ang video na to para mas maraming tao ang makarinig ng kwento ni Jennifer. At kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na. Hindi para sa views, kundi para hindi natin hayaang mawala sa usapan ang mga biktima na dapat ay may hustisya. And if you feel something right now, galit, lungkot, bigat, mag-comment ka sa baba. Kahit pangalan lang ni Jennifer, minsan sapat na yon. At para ipaalala na hindi siya nakakalimutan, i-share mo na din ang videong to pero gawin natin yung may respeto. Dahil si Jennifer ay hindi lang content, hindi lang kwento, isa siyang bata at mahalaga ang buhay niya. Salamat sa pakikinig, sa pakikiisa at sa pagiging parte ng usapan. See you next time.